Good morning to all of you na naman. So ngayon, nandito na naman ako sa aking maliit na bonsai garden. At itong binibidyohan ko, ito ang isa sa pinakamatanda ko na bonsai materials na nakapatong sa bato. So ngayon, ang isi-share ko sa inyo is itong aking mga bonsai materials dito na pakita ko sa inyo kung hindi magugupitan, yon ang itsura. Yan, maraming sanga lumalabas na wala na sa form. So katulad nito, problema lang itong aking camera kay blurry, kailangan ko pang pindutin ulit para magklaro. Yan, so matagal na itong Argao Taiwan dito, tapos is hindi na nagugupitan, so iayos ko yan for this morning. Pero hindi ko ma-sure na mabidyohan kong lahat kasi ang dami nila. Just imagine that is around 6 or 7. So ngayon punta tayo sa aking isang bugtae. So daan muna tayo sa isa kong bugtae dito nga kagupit lang or giupaw lang na ako. So need na naman ang gupitan dyan ulit. So dito yung ano ko, bugtae na yung binaktosero ko, tapos may mga dahon ng tumutubo. Then may portion ako dito nga nakakamali dahil naputol ako sa tapos ang ahato. Basta may salingsing dito, tapos biglang naputol na ko. So ngayon, habang linghod pa ning sanga, bata pa, ibibend ko na pababa. Tapos if ever mahanap ko yung carving tools ko, ika-carve ko dito. Pag hindi na lang. So yun ang isi-share ko sa inyo. So i-mount ko muna itong camera doon sa stand, tapos kukunin ko yun. So ito na, nakuha ko ng lahat na tatrabahuin ko. So bali 10 silang lahat. So makikita ninyo may mga maraming sangang wala na sa lugar. So yun ang isa-isa kong ayusin. So at saka may sasagot lang ko, may nagtatanong kung magkano daw ang binta ko sa mga bonsai materials na ito. So itong nakatapok dito, ito nakapurma na is ang pinakamababa ko na presyo nito is 3,500. Then ang pinakamataas dito, yung mga maliit na ito, is 5,000. Then kung gusto nyo na yung hindi pa tapos, katulad nito, yung hinahawakan ko yan, mabibili lang ito sa 500 down to 250. Pero kung doon kayo bumibili doon sa Valencia, doon sa bundok namin, is makukuha mo lang ito ng 150 to 50 pesos. So ito ang bali main event kong tatrabahuin ngayon. So try ko lang mahabol yung nandyan sa baba. So gamitan ko ng time lapse siguro para mas madali. Tapos hindi masyadong mahaba. So ito yung last na sinasabi kong ginabox to zero ko. Yan. So this is a primary na sanga yung nahawakan ko. Then ito pipilian ko pa, dalawa itong sanga dito, pipilian ko alin yung iwan ko. Basta dito sa nangyari nito is may nagkamali ako. So tapos hindi naman nagtubo. So by the way pala, itong materials na ito is bugtae. Sa aming local dialect ang pangalan nito. Then I think sa Tagalog is kalyos. So una, ang akala ko nito is maganda siyang materials gawing bonsai kasi madaling lumit yung dahon. Ending is mahirap pala kasi hindi siya hardwood. So bali itong area, 2 sanga, kailangan kukunin ko yung isa. So bali dito naman 2 sanga. So kukunin ko rin yung isa. Isa lang ang patubuin. Tapos
Yun ang iba-drop ko. So itong isa, itong sa gitna, ito ang gamin kong yung sa pinatawag ng technique. Problema ko dito, yung anchoring kasi ang laki yung punuan. Then makakuha na siya og kuan space alambre. Mamaba na yung alambre kung kulang imong alambre, mahirapan. So ito, hayaan ko ito diretso pa ba para mas madaling lumaki kasi pag putulin ko ito, matatrap ito. Pag matrap na siya, hindi siya mutubo dayon. So yung front ko supposed to be dito, try ko na lang dito maging front ko, ito sa area. Kasi dapat is dito yung itong sinasabi ko sa iyo na sipyat pa, naputol na ako. Suppose hindi. Yung pag-wiring ko naman, hindi yung patsada gyud or pino nga pagkaka-wire kasi anyway tanggalin manggihapon ako ning wire. Hindi katulad yung ibang limpyo kay pagka trabaho yung mag-wire sila, napakakinis, lalo na yung yung mga expert na mga artist about bonsai making. Ang ganda talaga nila mag-wire compare sa gawa ko. Crack. Sana hindi mamatay. Pag mamatay, magbalik na po tag-usob. So, after na mag-success na ito, lumalaki na ito, sana hindi mamatay kasi nag-crack. Puputulin ko na dito, then itong mga left and right, yun ang ipasak ako. So anyway, na kuha pa man ako nga magbigyan ng opening itong front. So dito na naman. So natapos ko na for my first wiring. So pag laki na ito mga sanga, ikakat ko dito hanggang dito. Tapos ito mga maliit na sanga na naman ang patubuin ko. Tapos ikis-ikis hanggang ito ang itsura niya. Parang corn ba, mag-ana ra siya. Yan. So punta na tayo sa mga ibang bonsai materials. Ito sa baba. So dami ko pang gawain dito kasi after na malinisan ito tapos magupitan is maglagay pa ako ng abono. Then i-check kung okay na ba itong mga form niya or may bababagoyin katulad dito namatay ring sa baba. So pabayaan ko lang muna ito. So ito na, natapos ko na nagupitan. Dali lang pagkagupit kasi ang dami nila. Pagod din. Kapagod. So gawin ko is lagyan ko ng background dito sa likuran para makita nyo anong itsura compared to hindi pa siya nagupitan at tapos yung nagupitan na. So kuha ko ng background para makita. Magandang tingnan. So ito na ang unang bonsai materials ko na natapos na nagupitan. Yan. Ito ang pangalawa, tapos na nagupitan. Tapos, ito ang pangatlo.
pang-apat na nagupitan. Ito ang panglima. Planta nito. Pang-anim. Saka pang-pito. Yan ang pang-walo. So, ito ang pang-siyam na nagupitan ko. So, nakakapagod. So, for this morning, ito lang masashare ko sa inyo. Try ko lang mapaiksi yung bonsai. So, may marami akong ikakat sa mga video ko para maging maiksi itong mga bonsai materials ko. So, for this morning, ito lang masashare ko sa inyo. Maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice morning. I love you. Bye-bye.